Hi, ako si Franz. At ngayon pa lang, nagpapasalamat ako na kinlik mo yung video na to. Dahil meron akong ibabahagi sa'yo. Takot ako. At masaya ako na mapapanood mo to dahil masasaksihan mo rin kung paano ko i-overcome yung takot ko na to. At ito yung takot na ma-judge ko ng ibang tao. Dahil para sa ibang tao, yung action mo ay hindi normal. Kumbaga, para sa'yo, yung bagay na to, sa ikabubuti mo naman, alam mo naman tama, alam mo nakakabuti sa'yo o sa ibang tao, pero merong bagay na kung anong pumapasok sa isip mo at pumipigil sa'yo para gawin yung bagay na yun, patayin yung takot na yun. At nais kong sabihin sa'yo na normal lang yung takot na yun. Para sa akin, ngayon, yung minuto na sinet up ko tong camera na to, yung ilaw na yan, itong extension, yung pwesto ko mismo po, ito yung first step ko para ma-overcome yung takot ko na yun. Dahil takot ako mapakinggan na baka hindi ako maintindihan ng ibang tao. Takot ako na makita ng ibang tao dahil para saan ba yung mga action ko o yung mga pinagagawa ko. I-judge na ako, nakakatakot. At para saan ba yung mga bagay na ginagawa o ibinabahagi ko. Dahil para sa kanila, maaaring wala naman yung patutunguhan. Pero hindi. Kung alam mong tama at sa ikabubuti yung bagay na gagawin mo, natutunan ko na kailangan ko lamang na gawin yun. Kagaya sa kung paano ko ginagawa itong recording na to. Sa kasalukuyan, yung ate ko nasa taas natutulog, yung kapatid ko nasa baba ginagawa, at ako ngayon dito nag-record. Dati takot na takot ako na mapakinggan, takot na takot ako magsalita, pero hindi na ngayon. Kailangan ko maging matapang dahil wala naman akong ginagawang masama or mali. Maari ngayong gabi, medyo maingay na ako, kaya medyo kailangan kong hinaan yung boses ko, pero sa bagay na kahit binabanggit o sa mga salita na sinasabi ko, wala namang masama dito. Kaya bakit kailangan kong matakot? Ayun lang muna. Nais ko rin magbahagi ng isang kwento sa inyo o sa ibang bagay, kagaya na lamang ng pagbabasa ng Bible. Hindi yun normal. Kahit ako, natatakot din ako nung una. Kaya naman sinubukan ko siya sa ibang medium. Kumbaga, sinubukan ko muna magbasa with online. Ganyan. Pinopost ko online. And then, unti-unti, sinubukan ko na magbasa kasama yung ibang tao. At nararamdaman ko pa rin yung parehas na takot. Dahil nakakatakot naman na makita ka ng ibang tao na ma-judge ka, tapos hindi ka nila maintindihan para sa ba. Alam nga nila kung ano yung mga pinagagawa mo, tapos magbabasa ka na ba? Hindi ba? At ngayon, kaya ako napahinto dahil inaatake ako ng parehas na takot na yun. Ng takot na mapakinggan at takot na magsalita. Kaya hayaan yung i-process ko yung thoughts ko. Dahil normal lang naman. Kailangan ko lang dapat na masanay. Dahil normal na hindi ka maintindihan ng ibang tao. Normal na hindi tumugma yung pananaw mo sa pananaw ng iba. At kailangan mo yung i-embrace at tuluyan na gawin yung mga bagay na dapat mong gawin na para sa'yo at para sa ikabubuti mo. Gawin ba? Yung pagbabasa, yun yung bagay na tama at nakakabuti. Pero bakit nakakatakot gawin? Kasi gusto natin mag-fit in sa environment na meron tayo. Sa opisina, sa faculty, sa classroom, o sa kung ano pa man. Kaya hindi lang tayo nagbabasa. Kahit alam natin sa sarili natin na ito naman yung tama at nakabubuti. Di ba?
Pangalawa, sa akin, another example ko is yung pag-practice ng pagsasalita. Sa school, kailangan ko pang humanap ng isang lugar kung saan hindi ako mapapakinggan kasi parang sa akin nakakahiya. Pero deep inside, alam ko naman na yung action ko na yun ay para sa akin din. Kaya from now on, gusto kong itatak sa isip ko na kapag ang bagay na ang gagawin mo ay tama at nakabubuti, hindi mo kailangang matakot. Gawin mo lamang. And speaking of Bible, may story sa Bible kung saan si Jesus ay bumalik sa hometown niya, sa Nazareth. And nagbigay siya dun ng good message. Pero yung mga taong kinalakihan niya, o yung nakasama niya sa paglaki, yung mga kababata niya, yung mga kapitbahay nila dati, sila mismo na malalapit sa kanya ay sila pang hindi naniniwala sa kanya. Dahil may preconceived notion na sila na tao lang naman yan. Nanay niya lang si Mary, nanay niya lang si Joseph, tatay niya lang si Joseph, and such. Hindi na nila tinignan kung ano ba yung growth or kung ano ba talaga si Jesus. And He is God. And take mind na si Jesus is ginudge na first. Ginudge na siya ng tao first. More about you. So embrace the fact na mag-judge ka, na makikriticize ka, and it's just normal. And another thing is that si Jesus, hindi niya hinayaan yung mga thoughts na yon o yung mga sabi-sabi ng mga tao sa paligid niya tungkol sa kanya. But instead, tinuloy niya pa rin yung kailangan niyang gawin, which is, dineliver niya pa rin yung message para sa mga taong nandun. And that's two things na normal na makakuha ng ganong feedback. Pangalawa is ginawa ni Jesus kung ano ba yung dapat at makakabuti sa kanya. So instead na lamunin ka ng takot at ihinto yung bagay na kailangan mong gawin, ay i-embrace mo na lang yung takot na yan at damdamin mo, pakiramdaman mo yung takot na yun, gaya ng paghinto ko ngayon. Damdaman mo yung takot and then magpatuloy ka lang sa kung ano ba yung dapat mong gawin ngayon. Kagaya ngayon sa akin, sa pag-record, nakakatakot tumingin sa camera, nakakatakot laksan yung boses kasi baka mapakinggan ako, marinig ako. And normal lang yun. Kasi wala naman akong maling gagawin. Tama naman yung sasabihin ko. Nakakabuti naman sa akin yung pag-record na to. Nakakabuti naman sa akin na express ko yung mga pananaw ko at yung mga iniisip ko kasi naman damdamin ko lang sa loob ko. Hindi ba? Kaya naman, imbis na lamunin ng takot, hanggang sa tumatak sa isip ko, uulit-ulitin ko to. Huwag kong hayaang maka-offend ako ng ibang tao. O, kumbaga, hindi ako dapat matakot na maka-offend ako ng tao kung alam ko sa sarili ko na tama naman at makakabuti yung gagawin ko. Na hindi ko kailangang ihinto yung bagay na kailangan kong gawin dahil lamang natatakot ako. Dahil hindi lahat ng naisip ko ay totoo. At hindi yung dahilan para ihinto ko yung bagay na alam kong tama at nakakabuti para sa akin. At ayun lamang. At sana nakatulong din sa iyo itong reflection ko tungkol sa sarili ko. And hopefully, magkaroon ka rin ng sarili mong realization and ma-overcome mo kung ano man yung takot na naroon sa sarili mo. Yun lang.